back to my dainty garden. So, ngayon naman is i-share ko lang yung no fuss plants ko as of the moment. So, unang-una dyan is ang ating Euphorbia Françoisii. July 2023 nung una akong nagkaroon nito. Kasi natuwa ako, leafy succulent siya. Ayan. Ito yung unang-una kong nakuha nung July. So, one stem lang to guys. And ang liit lang niya before. Mga ganyan lang siya. So, ngayon, after 2 years, meron na siyang 3. 3 na yung stem niya and still maliit pa din. So, yun kasi yung mga gusto kong plants, maliliit. Kaya nakahiligan ko noon ang mga soft succulent. So, ito naman is leafy. And, no pest. Wala akong naging problema sa kanya. For 2 years, wala ring root rot. Ayan, lumaki na siya pero syempre, maliit pa din. So, yun yung mga gusto ko. Yung kahit ilang years na, maliit pa din sila. And, ayan o, iba-ibang kulay din siya. Merong may pattern. Ayan, may mga pattern. Reddish, green, and iba-iba din yung shape ng kanyang dahon. Ito yung scoop ko. Ayan, mayroon na siyang new leaf. Mabagal to lumaki. Yung kasabayan niya may mga 2 to 3 new leaves na. So, ayan. Ayan ang ating Euphorbia Françoisii. Ito, 2 years na rin to. Ayan, malaki na to sa lagay na to. Ayan. So, nag-aano na lang sila ng stem. Hindi na sila tumatangkad. And then next naman, kapamilya ng Françoisii ay ang Euphorbia tularensis. So same with Françoisii, maliliit lang sila. Ito, nakuha ko lang ng 500 pesos, one stem. Sobrang liit niya noon. Siguro September 2023. Pero ngayon, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, dami niya ng stem. Hindi, 1, 2, 3, 6. So, 6 stems na siya in 2 years. Ayan o. Malaki na rin yung kanyang codex. So, for 500, nakuha ko to ng sobrang liit. So, ganito na siya after 2 years. Maliit pa din, diba? And no pest encounter din ako dito sa ating tularensis. So, nasa labas sila kasi mas gusto nila yung mas maraming sun exposure kumpara sa Françoisii. Ito, kasabayan niya din to. Ayun, one stem lang din to noon. Ngayon, 1, 2, 3. 3 na siya. And may pagka-bluish to. Para siyang may farina. Ayan, makikita nyo yung new leaves sa baba. Ayan. Na-wash out lang yung sa old leaves. Pero may ano siya. May farina siya na tularensis. Ayan. So, sasabihin nyo pricey siya. Mag-abang lang kayo guys ng mga mura. Eto, nabili ko medyo pricey kasi marami na siyang stem nung nabili ko. Nung December ata to. Pero ito, ayan, new gen. Ang new gen medyo pricey. Pero ang ganda ng leaves. Purplish siya. Ito, nabili ko ng multi-stem na talaga. Pero 600 ko lang siya nabili. Maliit lang to noon. Kasabay nung isa ko. Ayan, so na-root rot to, pero kinat ko lang, ayun. Buhay naman siya and ang dami, lalo pang dumami yung kanyang mga stem, ayun o. Sobrang dami na. And after 2 years, ganyan lang siya kaliit. So, yun yung gusto ko. Ayan, nasa arawan niya, nasa ulanan. Ayan. Worth it naman guys, yung mga ganitong plants. Ito naman yung bago kong collection lang ng mga adenium. Ano din siya guys, mabait din alagaan. Ayan, nasa labas lang din. Ito yung dark skin adenium.
Arabicum kung di ako nagkakamali. Ito naman Adenium Godji. Tama ba pronunciation ko? Taiwan clone siya. So, ayan, mabait sila. So, ilang buwan pa lang sa akin, ayan. Ang dami na nilang dahon. And ito, March ko ba nabili to? Ang unang-una niyan is ito, December. Adenium Dorset Horn. So, maliit lang to. Tumangkad lang siya. Ayan, no fuss, no pest encounters din. Yan, mabait. Basta provide them with lots of sun. Yan, daming dahon. Yan, super cute. So, ayan, 4 lang naman yung adenium ko. So, unlike kasi sa Gymnos, more on nagkaka-skills sa collection ko. So, nag-stop ako bumili. Sa Astro naman, wala namang problema yung malalaki. Yung maliliit ko, yun, bigla-bigla na lang silang nagrarat. Pag hawak ko, malambot na. Same with the soft succulents. Bigla-bigla ding nararat at saka nagkaka-fungus, nagkaka-black spot. So, hindi na rin ako nag-add ng mga soft succulents. Ito pala, mabait din. Dorstenias. So, maraming ibang klase din ng Dorstenias. Ayan. Ayan, ang bait din alagaan. No pest din for 2 years na rin yan. Unang-una ko. Yan, 2 yan. Kasabay ng Françoise ay. And mabilis din to dumami kasi mabilis to yung seeds nila, nagtatalsikan lang. Yan yung mga recommended ko na So, worth it naman guys, yung mga, kung pricey silang nabili nyo, worth it kasi magtatagal naman sila sa inyo ng ilang years. So, ayan, for 2 years, yan, wala akong naging problema sa mga to. Kaya, ayan, yan yung mga recommended ko as of the moment. So, thank you guys for watching and happy Thursday! Bye!